natin na mabilisan. Itong ika nga mga napansin, ito yung tinutukoy nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot na kung saan maging itong kakampi ng mga Pinklawan na si Corina, kilala nyo naman ho kung sino ang asawa ng Ali na yan, di ba? Ang asawa ho niyan walang iba kung hindi yang si Mar Rojas. Talagang solidong dilawan Pinklawan ho yan. Pero maging siya ay nakita ho niya kung anong klaseng pagmamaniobra ang ginagawa ng administrasyon na to para mabaling sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yang usapin ng flood control. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Lag ka ba, Pinky, Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Bongo, na puntiryahin? Naku po. Hindi ka natawa na lang itong si Ma'am Pinky Web eh. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Napakarami ng mga testigo ang nagsalita na itong si Martin Romualdez at itong si Saldico ang dapat tanungin. Ika nga imbestigahan dyan sa issue ng korupsyon na yan, dyan sa mga palsipikadong flood control project na yan, bigla-bigla nababaling ho sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Ibang level na ho ang pagmamaniobrang ginagawa nitong mga kaalyado na to ni Marcos Jr. Tuloy natin. Sagot. Hindi, ako lang nag-iisip bilang ordinaryo, di ba? Kasi malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ng Ate Sara. So kumbaga parang, wasn't it predictable na siya yung una na tatamaan doon? Saka hindi lang yun. Hindi lang yun. Si Senator Christopher Bongo, ang number 1 senator last election. Di ba masyado ho silang ika nga na paghahalata, di ba? Gusto ho nilang dungisan ang napakagandang reputasyon itong si Senator Christopher Bongo. Real talk lang. Kayo ba naman ang mag-number 1 senator? Kayo ba naman bumaba sa kasaysayan na kung saan na senator na napakaraming nakuhang boto? 'Di ba? Wala pa hong nakagawa doon sa nagawa na 'yon itong si Senator Christopher Bongo. Hindi ho perpekto itong si Senator Go. Hindi ho siya perpekto. Pero ang sinisigurado ho natin dito, kung meron siyang kontraktor na kamag-anak, okay? Siguro mas unahin natin yung mga napapabalita na kongresista na, kontratista pa. Tama mali? Di ba? Bakit natin inuuna itong mga kamag-anak? Di ba? Bakit hindi natin unahin yung mga nagsusumigaw na kontratista na, kongresista pa? Malimang mga kababayan. Pagiging congressman nila, tayo pa nga ng construction firm na nagngangalang SunWest. Tapos sa pagdidepensa nitong si Terry Redon, kesyo nag-divest na daw siya. Di ba ang kapal ng mukha? Hindi ho ganun yun mga Porket nag-divest ka na tapos na usapan. Hindi ho ganun yun. Pero dahil contractor yung tatay niya and half-brother. Half-brother, oo. Pupunta at pupunta din doon. Kailangan. Hindi. Kayo naman ho, madam, oo. Bakit hindi ho muna natin pag-usapan tong si Rods Gutierrez? Yung anak ni Dong Gonzales na kung saan sinabi pa na bago pa daw sila pumasok sa politika, kontratista na. Diba? Hindi ba conflict of interest yun? Pambihira o. Diyan nalalabo ng ating mga kababayan. Diyan ho, ika nga lumulutang kung ano nga ba ang pakay ng mga investigasyon na yan para maikonekta sa mga Duterte yung issue na yan ng flood control. Silipin din. Pero siguro yung question nga ni Corina is na siya yung nauna. No? Yun ang tanong mo no? Naano itong si Mama Pinky Web. Sabi niya, baka magtunog bias na ako nito. Kaya kailangan kahit paano balingan ka ng konti. Tama naman. Na bakit nauna itong si Senator Christopher Bongo? Meron tayong Rods Gutierrez. Meron tayong Dong Gonzales. Meron tayong Zaldico. Meron tayong Gudiola. Meron tayong Dilipe. Mahiya naman ho kayo. Konting awa naman. Di ba? Konting kahihiyan naman.
talagang uunahin nyo si Senator Christopher Bongo. Hindi ko sinasabing perfecto si Senator Christopher Bongo. Pero kung gusto natin magkaroon ng transparency at accountability dito, unahin nun natin yung pangalan na binabanggit ng mga kontratista, mga mag-asawang Biskaya. Hindi yung tipong iimbestigahan natin para sambitin nila sa mga labi nila na itong si Senator Christopher Bongo sangkot dito sa anomalya na to. Di ba? Yun dahil nag-walk out ang mag-asawang Diskaya, maya-maya iniimbestigahan na nila. Kaya nauudlo yan mga kababayan. Pansin nyo, biglang humupa yung kay Senator Christopher Bongo noong nag-press con siya. Kasi bistado ho sila. Siguro, kagulat-gulat din, although, it would eventually lead to that. At least there will be questions. Kasi nga, tatay mo contractor, half-brother mo, pero sabi... Uy, ito naman si Madam, Parang labo naman nun. Number 1 senator si Senator Christopher Bongo At siya ang nakikita natin na kung sakaling hindi tumakbo itong si Senator Rodante Marcoleta, pero kung tayo tatanungin, Sara Marcoleta tayo. Di ba? Kasi ngayong mga panahon na to, itong si Senator Rodante Marcoleta, talagang sa mga ginagawa niyang pagsuporta, pagtayo, matinding pambabatikos ang natatanggap niya, sa totoo lang Pero tuloy-tuloy lang itong si Senator Rodante Marcoleta dahil nakita niya na itong mga Duterte na to hindi magnanakaw kagaya ng mga nakaupo ngayon sa pamahalaan. Sabi nga ni Senator Bongo, hindi mo naman mapipili ang iyong mga tsaka kung hindi naman sa dumidepensa tayo, kaya lang ito yung pinag-uusapan ng tao, no? Pero kung hindi malinaw sa batas na bawal talaga ang mga first degree, second degree na kamag-anak mo na magbidding, and they won, I don't know, maybe fair and square, di natin masabi, bakit siya yung wala lang, nag-iisip lang tayo, So, pati sila napapaisip. Kaya, dapat pagkaganyan, kahit paano, palakpakan naman natin yung mga nga sa media, di ba? Di ba? Palakpakan natin sila kahit paano, di ba? Kahit paano, di ba, nararamdaman nila yung maniobrang nangyayari dito sa issue ng flood control na to? So, kumbaga, may basehan man o wala, magtataka talaga ang tao kung bakit nauna si Senator Bongo. Yan. Ang talaga dyan, lalabas kasi dyan is conflict of interest Oo. Lalabas daw conflict of interest. Ito naman si Ma'am Pinky, oo. And then you will have someone like Senator Bongo. Basta gandahan nyo yung makakuha kay BP, wala tayong problema. Diba? Gandahan nyo lang yung kuha kay BP, wala tayong problema. Mantakan nyo pagdating dito kay Lisa Araneta Marcos, pati kamay niya talaga na i-edit. Pero si BP, napakaganda niya, ipopost pang yung wala sa anggulo. Bongo who will say, hindi ko sila kilala, hindi ko kilala mga Diskaya. Wala akong kinalaman doon sa mga... Biglang naging seryoso si Buyo. Naku, yari tayo dito. Ano mga pinagsasabi nitong si Kukoy-na? Hindi ito ang script Just stick to the plan, nga. Hiraan, ikonekta. Diba, balagbagin yung mga konektado kay Tatay Digong. Proyekto na ipinasok ng kanyang pamilya at sabi nga niya, kakasuhan niya. Siya pa mangunguna, siya pa daw magiging complainant, yun ang sabi niya. Pero doon din yung question of conflict of interest. Yun ang madalas na lumalabas sa mga usapan. Grabe, conflict of interest. Kay Senator Christopher Bongo, kamag-anak niya. Hindi nabanggit ng mga Diskaya. Pero yung mga congressman na nagtayo ng kanilang mga construction firm, hindi conflict of interest. Hindi natin sinisilap, hindi natin pinag-uusapan ngayong mga panahon na to. Anong klaseng mainstream media to? Lang yan. I think sa mga panahon ngayon, parang yung mga binanggit din ni Congressman Leviste, no, na mga tao mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kumukotong, di ba? Pero nasaan yung resibo? Madali kasi magbanggit ng pangalan. Hindi, strategy yan. Kagaya ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, yung kumita dito sa issue ng flood control na to, gagawin nila yung kanilang makakaya para guluhin ang usapan. Diba, ganun lang naman ho yun mga kababayan. Trilyon, bilyon hong kinita nila dito sa issue na to.
Ano ba naman nagpakawala sila ng mga isang bilyon o 2 bilyon? Kasi 2 bilyon ho pinag-uusapan natin dito. Di ba? I think sa mga panahon ngayon, kung wala ka talagang kinatatakutan dahil wala ka talagang ginawa, then hindi ka nga dapat wala kang Magabang, iindayin. oo. Yun na nga lang, nababanggit ang pangalan mo, parang medyo nagkakaroon din ng character erosion, kung hindi assassination. Bakit ako lang ang nagsasalita? Oo nga, Kasi makatakot itong ito yung mga ika nga eh. Gagandahan tayo dyan eh. Hindi, pagbigyan ko na itong si Ma'am Pinky. Lord. Kahit na pink yan, wala tayong problema dyan. Di ba, Ma'am Pinky? Babalikan ko lang sana yung babalikan ko lang sana yung question ni Corina eh. Pero maganda kasi balikan yung Bids and the White Ganda ni Ma'am Pinky. Committee. Kung sino yung bumubuo niya noon, kung sino yung mga posibleng konektado sa mga Tahimik na sila opisyal. lahat ngayon. Kaya nga eh. Yung mga nakaupo sa mga committee dati. Paano naman, isipin mo, nag-umpisa tayo sa flood control. Ngayon may farm to market. Tapos merong mga Health health centers. Ano kasi, yung dito, yung kumita dito, magpapakawala talaga ng sandamukal na pera yan para magulong usapan. Di ba? Kayo ba naman, di ba? Kahit na magpakawala kayo ng 1 bilyon dyan, walang problema. Basta ika nga, mailigaw nyo lang usapan. Pero sa bayan ng Pilipino, nagbabantay ho dito sa isa na to. Baka akala nitong mga kumita na to, ganun-ganun na lang ang lagay, di ba? Hindi pong pagka nagbigay sila ng 1 bilyon, 2 bilyon, tapos na usapan. Hindi, pamigay nyo lang yung pera na yan. Anak ng toko, ito sinisigurado ko sa inyo, hindi huhupa ang galit ng sambayan ng Pilipino. Para dito kay Tamba, dito kay Zaldico, naku, umuwi ka na dito. Lamiha ka. Tapos susunod dyan, lahat yung mga cat's eye, road barriers, lahat yan. Road reblocking, asphalt overlay, lahat po yan. Marami. Kaya nga mahaba-haba pa itong usapin na to. Mga Bigas. classroom pa, Meron din sa classroom, bigas. textbooks, mga Correct. ganyan, school Oo. supplies. Meron pa. Pinai-import daw ng mga isda. O, diba, sinabi din yun ni Secretary Laurel. Right. So, ayan na. Sige, labas nyo na lahat. Oo. Tagal din naman namin naghintay eh. Tuloy-tuloyin nyo na. Pero huwag nyo na Tuloy-tuloy nyo na, palakpakan natin to si Ma'am Pinky. Napighuyan mga kababayan. patagalin pa kasi parang medyo mabagal. Yan. Alright. Okay, pamas Alright. Lipat na ut. Dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Game. Kuya Alan, ano ba ang wish mo para sa ating bayan? Kuya Boy, habang tumatanda ka, nag-iiba eh. Di ba? Siyempre, pagka bata ka pa, you see it through the eyes ng parents mo eh. So kung ang parents mo, simple lang, sana magkabahay, sana makapag-aral yung mga anak, ganun ang wish mo sa lugar mo. Di ba? Pag yung lugar mo sobrang polluted and it's a beautiful place, sana naman maganda yung ilog namin and everything, di ba? And then pag tumatanda ka siguro parang yung maayos lang, Kuya Boy, di ba? Yung parang sana naman walang corruption, sana naman walang naaapi, pag may naaabuso, napapanood, sana naman, di ba, whether that's child labor or may white slavery o kaya yung dahil mayaman siya. Remember dati sa golf course, foreigners, sinampal yung Pilipino na naman tayong apihin sa sariling bansa, Lupa natin. di ba? Sa sarili nating lupa. Tapos, pwede ka naman magalit na hindi ka nananampal. Pero siguro, Kuya Boy, over the years and over the decade, naging meaningful talaga sa akin yung sa Lord's Prayer na Your kingdom come here on earth as it is in heaven. Kasi we can only imagine ano ang heaven, what's in heaven. But we can imagine it as the most beautiful place, di ba? But yung learnings ko lately nga is that it's also a culture. Culture of love, a culture of health, a culture of beauty, a culture of sanity, di ba? So, ang wish ko lang talaga nga is that we all be able to achieve our individual purpose. Kasi naniniwala talaga ako, pag lahat tayo nag-contribute at ginawa, magbabago. Pero the saddest for me is the vicious cycle.
Nakala natin yan, wala nang corruption, babalik, mas masama pa. Tingin natin, wala nang abusado. Yung pala, mas maraming abusado na nakatago lang. Kala natin, wala nang naaapi. Yung pala, tahimik lang yung naaapi. So, Correct. the Sayang ho, no? Tipong usanang ganyan ng mentalidad ng ating Senate President. Mas maganda ho sana ngayon ang imahe ng ating Senado. Kasi base ho sa mga susunod na survey na maglalabasan, sa tingin natin, lalagapak ho ang ano niya, ng rating niya. Amantakin nyo naman, kinakampihan ho ng Senado yung mga nadadawit. Ngayong mga panahon na to kinakampihan ng Senado yung mga nadadawit dito sa skandalo ng flood control. O, di ba? Nung lumabas tong si Master Sergeant Torly Gutesa, ano na nangyari sa investigasyon? Wala na, tapos na usapan. Di ba? Imbis na magtuloy-tuloy, ngayong mga panahon na to, tigil ho. Dahil nga, yung ating Senate President, talagang kitang-kita ang pagbaling doon sa dating pamunuan ng House of Representatives. Di ba? kasama sa wish ko before yung personal na mga ambitions. Diba? But na-realize ko later on na tama yung kay King Solomon na pagdaan ng hangin, wala na yan eh. Diba? Pero pagka yung his kingdom becomes our kingdom here, that's something really worth fighting and dying for. Diba? Puntahan ko lamang yung pagbabago kasi naririnig namin yan. Ang ingay-ingay ngayon ng mundo, ang ingay-ingay ng ating bayan, iba't ibang naratiba. Depende kung sino ang iyong kausap. Hindi ko nagkakaisa doon sa issue ng korupsyon. Ang tanong, sa gitna ng lahat ng ito at sa ating pagnanais ng pagbabago, saan tayo dapat magsimula? First and foremost, at million na ang nagsabi nito, billion tao na nagsabi, you start with yourself, Kuya Boy. Yung self-governance, di ba? So before you tell anyone to change, you change. But the reality is, we keep saying we want to change, but dun lang sa hindi tayo komportable. So kung komportable ako na nagdadrive ako sa biking lane, kung komportable akong hindi nagbabayad ng tax, komportable ako na ako VIP parate, what do I want to change? Ay yung corrupt, yung saan ako hindi VIP. So, the change has to start with you. And it has to be a real transformation, di ba? It has to be yung batas para kay Kuya Boy ay batas din kay Alan, batas din kay Juan de la Cruz. Ang problema, Kuya Boy, yun yung mahirap. Mas madali yung, ano ba rally ngayon? Ang OFW ay hindi tinatax doble. O, sama ako doon. Sinong hindi galit sa level ng corruption ngayon sa Ghost, Kuya Boy? I mean, no-brainer yon. Pero yung tunay na pagbabago, nandun din sa mga mahirap baguhin. May sumulat nga ng article si Jeremiah Belica, sabi niya, ako ay anti-corruption. Bakit? Kasi hindi ako nagdadaya sa exam. Kasi hindi ako nagsisinungaling sa kapwa ko. Kasi hindi ko niloloko misis ko. Basta't ang dami niyang sinulat na pag inisasa mo, meron obvious na tama to. Pero yung iba, ouch, ouch, ouch. Okay. Diba? You made some very controversial declarations. Yan. Dalawa ang aking naalala. Isa na dito ay yung naglatag ka sa isa mong statement na lahat naman tayo may kasalanan. Naalala ko rin si Tita Miriam actually noon at na-appreciate ko yung kanyang sinabi na in my next life, sana lahat tayo imbestigahan, sabi nga niya, including myself. During the time, I thought it was funny, pero pag pinag-usapan mo ay hindi. Ang tanong ko ay, napakalalim na ng issue ng corruption dito sa ating bayan. Na kung iisa-isahin ito ng mga hearings ng Independent Commission at pupuntahan natin lahat ng nagkasala in the context of corruption, parang hindi mo alam kung saan mag-uumpisa at saan magtatapos. Given that, what is your view? Well, Kuya Boy, meron kasing yung personal repentance. So, repentance yung pinanggalingan, talked about it. No?
at meron yung corporate or community repentance, di ba? So for example, kung nasa Singapore tayo ngayon at isa kang minister na nangurakot, aside from siguradong huli yan, yung repentance mo personal, yung pagsoli mo, ikaw ang magsusoli nung ninakaw mo, makukulong ka. Napakasimple nun. Bakit? Kasi yung sistema, yung tao, yung personal at community-wise, core value yung integrity. Okay? Pero many countries, hindi lang Pilipinas, many countries around the world, no? Meron din community or corporate repentance kasi the culture allows it. So when I said that we're all guilty, I didn't mean we're all guilty of the same thing. I didn't say we're all equally guilty of being the most guilty sa corruption. What I'm saying is whether konting cheating, stealing, lying sa asawa, lying sa barkada, lying sa magulang, lying sa BIR, whether it's cheating, daya ng konti sa exam, daya ng konti sa taxes, wherever pandaraya, di ba? Pumasok ka ng 8:30, sinulat mo sa time card mo, 8 a.m., so cheating, stealing, lying, nandaya, nagnakaw. So, may nagnakaw ng 1 billion na obviously dapat parusahan isole. May nagnakaw ng 1 million, whether private o definitely dapat mo isole. Pero yung nagnakaw ng paperclip, nagnakaw ng isang bond paper kasi nang mamadali ka, yung ninakaw oras mo. So, when you're talking about healing your land and praying to God, kailangan yung both individual or personal at corporate. And I really believe, Kuya Boy, we're not only talking about a political problem. Yeah. So whether we say it's a spiritual problem, which I believe, or it's a problem of values. So, kasi Kuya Boy, ang tagal ko na, 1992, nasa gobyerno na ako, no? So, as you age, you hope you're not getting older, you hope you're getting wiser. And you also become more honest not only with yourself. So dalawa yan, Kuya Boy. Either you accept your own lies. Di ba, nagiging arrogante ka, ako na lang tama, ako lang pwede. Pwede lang revolusyon kung ako lang. Kung ako mamumuno. Kung hindi, walang mangyayari dyan. Mali ka parati, tama ako. Or you're also humbled and you start being a little bit more honest, not only with yourself, but with everyone else na, you know what, kahit ako maging mayor, kahit ako maging BIR, kahit ako maging presidente, kung tayo lahat hindi magbabago, walang pagbabago. So I think it was, pati yung statement ko na what if, it was an honest at kasama sarili ko. So it was partly a wish, and alam kong suntok sa buwan, but I think 20 years ago, pag sinabing resign lahat, sabi, ba't ako magre-resign? But ngayon, I think I'm honest enough that, yes, I think Alan Cayetano is part of the solution to the country's problem, but I'm not arrogant enough to say na hindi rin ako part of the problem. So kung magiging solusyon is one term, lahat ng incumbent ngayon, wag munang tumakbo. Yun yung ibig sabihin ng Kuya Boy, ng what if, yun yung part ng an honest conversation. Right. Diba? Oo. Anong reaksyon mo sa naging reaksyon doon sa iyong what if? Halo-halo, Kuya Boy, kasi on one hand, it's an honor. Tayo ho mga kababayan, isang ayon ho tayo dun sa ano na yun, what if nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kaso yung iba, yung mga pingklawan-dilawan, siyempre, ano ho yan, automatic na yan, ika nga, pagka yung mga litanya ay nanggaling dun sa mga individual na hindi umaayon dito kay Tambaluslos at Martin Romualdez, ayaw ho nila yan. Galit ho sila dyan. Diba? Pero doon sa mga nakakaintindi, ano ho nila yan, tatanggapin ho nila na napakagandang ideya ng what if na yun. What if lang, hindi lang, kumbaga, buksan lang natin kaisipan ng mga palalimin lang natin ng talakayan. Yung tipong, kunyari mangyari to, ano kaya magiging resulta nito sa ating bansa? Diba? Yung mga ganong klaseng awareness lang ba? Hindi alam naman natin, hindi naman magre-resign yung mga yan Diba? Kaso liniliteral nyo minsan Or na on a Sunday afternoon, mag-post ka, biglang Sunday night, Monday, who's who, nagre-react, lahat pinag-uusapan. Nakakagalit din pag tunitwist o binabali. Kasi siya sabi nila doon, parang
pag nag-resign daw lahat, edi nakalaya yung mga kurakot. May kolumnista pa na very kilala at credible na sinabi it's a may agenda para protektahan yung mga kurakot. There's claiming to be political analyst at mga players na halos yun din ang sinasabi. So, nakakagalit kasi nga alam naman natin lahat, Kuya Boy, pag nasa power ka, mas madali mong depensahan sarili mo. Whether guilty or innocent. Pag hindi ka in power, mas madaling ikulong, di ba? So, may konti ding ganito na ba mundo ngayon na ganun. Kasi dati, Kuya Boy, ang hirap mag-twist eh. Kasi ma-fact check o mako-call out ka. But ngayon, napaka-segmented na as long as natutuwa yung sarili mong segment, di ba, it's easy to, On one hand, I feel the confusion of this generation. No? I'm not talking about the young people. I'm talking about all of us who exist in this generation. Kasi dati, there's your opinion, my opinion, good and bad, majority, minority. Ngayon, what's good is that there's 100 million Filipinos, there can be 100 million opinions. But there's so much confusion kasi paano tayo mag-uusap man lang na may sasabihin ka, babaliin ko, sagot ko, babaliin. Oo. At magkakarinigan. Maraming tao are invested. Ang bumabali lang naman ho dyan yung mga yung mga yung mga galit, di ba? Yung mga ayaw maging presidente si BP Sara. Yung mga individual na ayaw nilang mapunta kay Martin Romualdez ang issue ng flood control. Yun lang naman ang may ayaw dyan sa mga ideya na yan, itong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero kung tanongin ho natin yung mga ordinaryong Pilipino, napakagandang mga ideya niyan. Diba? Binabali lang ho nila para ito ho kasing, at pansinin nyo yung mga kasamahan pa sa Senado nitong si Senator Alan Peter Cayetano, pagka mayroong mga ganyang klaseng pronouncement itong si Senator Alan, talagang pati sila talaga sumasali sa usapan. Talagang SS na SSO. Magpapa-interview ko sila, yan lang ang magiging paksa kung anong sinabi nitong si Alan Peter Cayetano. Tapos doon na ho mag-uumpisa, so hindi pwede yan, wala sa provision ng saligang batas yan. Di ba? Yung tipong papakita nila na ano ba naman itong si Alan? Ano ba naman mga pinagsasabi nitong si Alan? Ganun dating Yung kasi ngayong mga panahon na to, alam na hindi naman siguro lang sa kalaman ng mga karamihan na talagang yung karamihan sa ating mga kababayan gustong maging Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil nga sa usay niya, sa mga nakalipas na panahon dyan sa Senado, nakita ho natin kung paano niya lagi siyang hindi ho siya sumasali sa problema Lagi ko siyang gumigit na kahit na naging vice president yan ni PRRD. Pero kahit ganun pa man, lagi ko niyang tinitignan yung middle ground kung saan tayo pwedeng magkasundo. Kung saan itong kabilang panig na to, magkita tayo sa gitna at kung ano man ang hidwaan at ang hindi mga napagkakasunduan, yung compromise kung tawagin ho niya pagka mayroong usap. Yun ang kailangan natin dyan sa Senate President. Hindi yung lahat ng gustong mangyari ni Martin Romualdez, yun ang nasusunod. Hindi ganong klaseng Senate President na kailangan natin. Are engaged dito sa lahat ng kontrobersiyang ito. From where you are, may pupuntahan ba ito? Yan. Kuya Boy, ako naniniwala that God gives crossroads. There's always opportunity, there's always danger. Okay. Diba? So, pinayagan ng Panginoon mangyari yung ghost. Bakit? Kasi may free will tayo, may choice tayo. Pero pinayagan niya ma-expose. So ngayon na na-expose, anong gagawin natin? Diba? Will we find real solutions? Will we really look at ourselves in the mirror and say na Alan is good here, bad here, so here, so magbago na tayo? Kaya nga we're talking about, sa English mas madali, Kuya Boy, kasi iba yung change, iba transformation. Sa Tagalog kasi, dinadagdagan lang natin ng tunay na pagbabago. But iba pa rin yung real change, yung transformation. So, people who study history, let's say Singapore was very much like the Philippines. Mas marami pang challenge kasi not only was it racial, religious, yung wala silang resources, yung problema nila sa Malaysia, yung corruption was also cyclical na ibabaksak din sila, no? But if you look
nagkaroon ng hindi lang change after change after change. One day, they were transformed eh. So ako, I can see the transformation. I remember the days where mas maraming matapobre. And pati may pobre din na matapobre din. Hindi lang mayaman ang matapobre. But now, I see Filipinos appreciating Filipinos, di ba? I see Filipinos not distinguishing between OFW na super yaman at OFW na kasambahay. So, dati ang human rights para sa mayaman lang. Pag ikaw mahirap at pumayag ka maging domestic helper, ay wala kang karapatan. Kung ikaw prostitute, sorry, wala kang karapatan magsabing no. Lahat na lang yes ka. Hindi totoo yun. Di ba? So, nakikita ko naman yung mga pagbabago. Pero, Kuya Boy, yung transformation that, yung madalas sabihin ng mga magulang, anak, para sa'yo to. Tapos yung anak naman parang, ngayon, ikaw na yung tatay, ikaw na yung lolo. Nasaan, kailan? Di ba? So, but, I think the worse the crisis, the bigger the opportunity.